Pagkatapos nilang kumain ay pumasok na sila sa isang silid. Wala nang pagtanggi kay Ayen. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang makapagtapos siya ng pag-aaral. Nangyari na nga ang nangyari. Pakiramdam naman ni Lucas ay sulit ang lahat. Nagsimula ang lahat ng nasa college na si Ayen. Edad 20 years old na siya noon, second year college. Bigla na lamang naghiwalay ang mga magulang nila. Lahat silang magkakapatid na pawang mga babae ay piniling sa nanay nila sumama. Nangyari kasi ng babae ang tatay nila. Nang mabuntis ang babae, iniwan sila ng tatay nila. 4 silang magkakapatid at siya ang pangalawa. Mabuti na lamang at graduating na noon ang kapatid niyang panganay na si Ariela. Kaagad na naghanap ng trabaho para makatulong. Si Ayen naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Second year college na siya sa kursong Bachelor of Science in Nursing or BSN. Noong una ay medyo magaan pa ang buhay nila sa tulong ng kapatid niyang si Ariela, pero bigla na lamang itong nag-asawa at tinalikuran ang responsibilidad niya sa kanila. May trabaho naman ang nanay nila pero kapos pa rin dahil 3 pa silang nag-aaral. Dagdag pa ang buwanang bayarin sa tubig, ilaw at internet. Kaya ramdam din talaga ni Ayen na hirap. Lahat na ng klase ng pagtitipid ay ginawa na niya. Dumidiskarte na lang sa mga classmate kapag may project na kailangan bilhin o pagkakagastusan. Wala naman silang nakukuhang sustento mula sa tatay nilang sumama sa ibang babae. Hindi siya pwedeng tumigil sa pag-aaral. Malaki ang expectations ng lahat sa kanya. Matalino si Ayen at consistent honor student. Saka maganda rin siya. Hanggang nairaos naman ni Ayen hanggang 3rd year college. Nang pagtuntong niya sa 4th year, dito na siya nahirapan. Dumadating na nga sa pagkakataong nag-iisip na siya na tumigil na sa pag-aaral. Pero mas pinili niyang lumaban. Isang araw, kinausap niya ang kaibigan at kaklase na si Mariel. Ang alam niya kasi nagwo-working student siya. "Bes, tulungan mo naman ako. Baka pwedeng ipasok mo rin ako sa pinapasukan mo. Nahirapan na talaga ako, parang gusto ko na nga tumigil. Pero alam mo naman, di ba, na hindi pwede." Seryoso naman siyang sinagot ni Mariel. "Ang totoo kasi niyan, Ayen, yung iniisip mong trabaho na meron ako ay nagkakamali ka. May iba akong trabaho pero hindi kagaya ng iniisip mo na klase ng trabaho. Kung gusto mong malaman, sumama ka sa akin ngayon sa inuupahan kong kwarto." Nagtaka naman si Ayen pero dahil pauwi naman na sila, naisipan niyang sumama kay Mariel. Nang makarating na nga sila sa inuupahang kwarto ni Mariel, ay dito na sinabi sa kanya ni Mariel ang totoong trabaho nito. Nagulat at hindi naman makapaniwala si Ayen na ito pala ang ginagawa ni Mariel, ang magbenta ng content. Hindi naman kasi halata kay Mariel. "Yan ang totoo, Ayen. Siyempre may plano naman akong tigilan ito. Sa ngayon kasi hindi sapat ang ipinapadalang pera ng nanay ko bilang DH sa Hong Kong. Parang gusto kong itry, Bes. Kailangan ko talaga eh. Wala akong ibang aasahan kundi ang sarili ko."
Matapos nilang gumawa ng account sa isang site ay nakauwi na rin si Ayen. Kaagad na tumuloy siya sa kanyang kwarto at kinuhanan ng litrato ang kanyang sarili. Siniguro niyang hindi nakikita ang kanyang mukha, kagaya ng payo ni Mariel sa kanya. Kaagad nga ipinost niya ito sa kanyang account sa isang kilalang site. Ilang araw lang ang lumipas, dumami kaagad ang kanyang followers. 100, 200, 500, pataas ang pataas. Sinabayan niya ito ng pag-aalok ng kanyang content. Isang bundle ng pics na hindi kita ang mukha, tanging katawan lamang at may bonus pang video. Kahit papaano may bumibili naman. Tuwang-tuwa naman si Ayen dahil kumikita na siya. Kailangan lang ng pag-iingat. Hanggang sa dumating na rin sa puntong humina ang kanyang negosyo. Ay, ano ba yan? Kung kailangan ko ng malaking halaga, saka pa naging matumal ang benta ko. Yung iba hanggang inquiries lang, yung iba nalalakihan sa presyo. Ang mura-mura na nga. Saka ang hirap kumuha ng sariling picture. Akala siguro nila, madali lang. Gusto mo ba ng malaki-laking halaga? May ipapakilala ko sa'yo. Actually, matagal ko na tong suki at may inaalok sa akin. May kalakihan ang offer niya, pero ayoko. Hindi pa ako handa sa gusto niya. Salita naman ni Mariel sa kanya. Matagal ding nag-iisip si Ayen. Sige, try ko. Or bigay mo na lang yung account ko sa kanya. Baka sakali kayanin ko ang offer niya. Wala na talaga ako na makuhanan, besh. Nang pagdating sa bahay nila, pagbukas ni Ayen ng kanyang account, may mensahe. Hi, just call me Lucas na lang. Mariel, your friend, shared me your link. Kaya eto, nag-chat ako sa'yo. Siya na siguro ang sinasabi ni Mariel na nag-o-offer sa kanya ng malaking pera. Bulong ni Ayen sa kanyang sarili. Yes, nabanggit ka sa akin ni Mariel. Do you want to buy some of my content? Kaagad nga ay bumili si Lucas ng kanyang content. Masaya naman si Ayen sa kinita dahil may dagdag si Lucas. Sumunod na araw ay bumili uli si Lucas. Hanggang sa parang mas gusto ko nang ikaw na bilhin ko. Marahil sa nakita ni Lucas sa mga ibinentang content niya sa kanya, kaya nagka-interest siya kay Ayen. Napaisip pa si Ayen. Sorry Lucas, ayoko nang ganun. Hanggang selling of contents lang ako. Hindi na nga nangulit pa si Lucas, pero sa tuwing nakikita niya ang nabiling content mula kay Ayen, ay para bang lalo siyang naghahangad ng higit pa mula kay Ayen. Lumipas pa ang ilang buwan, muling inulit ni Lucas ang offer niya kay Ayen. Sa pagkakataong ito, nangailangan na si Ayen ng malaki-laking halaga. Kulang ang naipon niyang pera mula sa napagbentahan niyang contents. Malaki-laki pa ang bayarin niya sa school. Kaagad na pumayag na siya sa offer ni Lucas. Hindi niya kilala si Lucas. Ang tanging alam lamang niya tungkol sa kanya ay ang edad nito na mas matanda sa kanya ng 15 years. Tuwang-tuwa naman si Lucas nang malamang pumayag si Ayen na makipagkita sa kanya. Wala namang problema ang pera sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Ayen, isang abogado si Lucas at kasalukuyang konsehal ng isang syudad sa NCR. Sabado after lunch, nakita si Lucas sa si Ayen sa isang mall. Solong lumakad si Lucas. Si Ayen naman sobrang kinakabahan dahil first time niya.
Na-relax na lamang siya nang makita na si Lucas na naghihintay sa kanya sa isang fast food. Masayang masaya naman si Lucas na makita na niya si Ayen. Napakaganda ni Ayen. Kumbaga sa isda, sariwang sariwa. Kumain na muna sila. Siniguro ni Lucas na maging panatag ang loob ni Ayen sa kanya, na siya namang nangyari. Gusto na sanang magbago ang isipan ni Ayen pero mukhang okay naman si Lucas sa kanya na kahit medyo may edad na, ay gwapo pa rin tingnan. Pagkatapos nilang kumain ay pumasok na sila sa isang silid. Wala nang pagtanggi kay Ayen. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang makapagtapos siya ng pag-aaral. Nangyari na nga ang nangyari. Pakiramdam naman ni Lucas ay sulit ang lahat. Tatlong buwan ang lumipas, nakagraduate na si Ayen. Masayang masaya ang lahat. Pero muli niyang naalalang 3 buwan na rin siyang wala pang dalaw. Kaya kaagad na bumili na siya ng PT kit. Positive ang resulta. Bumili pa siya uli upang muling mag-test. Positive pa rin. 5 test kit na ang nagamit niya at lahat ay iisa resulta. Buntis siya. Halos gumuho ang kanyang mundo. Pakiramdam niya na wasak ang kanyang pangarap. Pero ni hindi sumagi sa isipan niya na huwag ituloy ang pagbubuntis. Kasalanan ko ito kaya dapat lang napagdusahan ko. Walang kasalanan ng bata. Hinanap niya sa Facebook si Lucas at nakita niyang pamilyado na ito. At dito niya nalamang isang konsehal ng isang syudad si Lucas. At nagbabalak na tumakbo sa susunod na eleksyon sa mas mataas na posisyon. Vice Mayor. Kaya hindi na rin siya nangahas pang muling kontakin si Lucas. Iniisip niyang baka masira pa ang political career nito, pati ang pamilya. Nalaman ng kanyang pamilya na buntis siya at halos lahat ay puro masasakit ang sinasabi sa kanya. Nabuntis siya ng walang ama. Para siyang pinagsuklaban ng langit at ng lupa. Kailangan niyang tiisin ang lahat ng sakit. Matapos manganak ni Ayen ay nagsimula na siyang magtrabaho. Sa tulong ng ate Ariela niya na nag-aalaga sa baby niya. Makalipas ang 2 taon, naisipan niyang umalis at magtrabaho sa ibang bansa. After 5 years, bumalik na siya sa Pilipinas. Gumanda ang buhay niya. Pinili niyang dito na lamang magtrabaho. Masayang masaya si Ayen. Kinaya niya ang lahat. At dapat lang naman. Para sa kanyang anak. Hanggang kinausap siya ng kanyang ate. Bakit hindi mo hanapin ang ama ng anak mo? Lumalaki na ang anak mo at darating ang araw. Hahanapin niya ang tatay niya. Dito ay naisip ni Ayen na tama ang ate niya. Bahala na kung itatanggi o tatanggapin ito ni Lucas. Kahit nagdadalawang isip, nagchat siya kay Lucas. Kamusta ka na? Si Ayen to. Naalala mo pa ba ako? Tumawag si Lucas sa kanya. Dito ay nasabi ni Ayen na nabuntis siya at lumalaki na ang anak nila. Kaagad na nag-set si Lucas ng petsa para makipagkita kay Ayen. Pero after 1 week, nag-chat si Lucas sa kanya na hindi pa sila pwedeng magkita. Na-involved sa isang car accident ang asawa niya at kasalukuyang nasa hospital at nasa state ng coma.
After 2 months, tumawag si Lucas sa kanya at ibinalitang namatay na ang kanyang asawa. Nagulat na lang si Ayen isang araw nang magpunta sa bahay nila si Lucas. Ipinakilala ni Ayen ang anak nilang lalaki. 7 taong gulang na at kamukhang kamukha niya. Nagtuloy-tuloy ang pagpunta ni Lucas sa bahay nila. Naging madalas. Na-meet na rin ni Lucas ang pamilya ni Ayen. Nag-decide na rin si Lucas na tumigil na sa politika. Ipinakilala na rin ni Lucas si Ayen at ang bata sa kanyang sariling pamilya. Hindi nila maitatanggi ang anak ni Lucas kay Ayen dahil kamukhang kamukha niya ito. Makalipas ang 2 taon, nagpakasal na sina Lucas at Ayen.